As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your light leads me from above. Isang bago at punong-puno ng pagpapalang umaga muli kaibigan. Ako ang iyong kaibigan, Ner Caranza. Sa mga awit, 130, talatang 5 at 6, Panginoon, ako'y naghihintay sa inyo at umaasa sa inyong mga salita. Naghihintay ako sa inyo higit pa sa tagabantay na naghihintay na dumating ang umaga. Kaibigan, ikaw ay nakikinig dito sa ating himpilan, AWR 89.1 FM. At ito ang ating programang Rise and Reflect. Pinasasalamatan ko po ang inyo pong maagang pag-tune in dito po sa ating himpilan. Saan man po kayo naroroon, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Kayo po na nasa Facebook page and YouTube channel. Maraming salamat po sa inyo pong pagtangkilik dito sa ating programa at sa ating himpilan. Saan man po kayong lugar naroon ngayong umaga. Ganon din po sa ating mga kaibigang nakikinig sa kanila pong mga transistor radio, sa kanila pong sasakyan o kaya sa mga tahanan. Maraming salamat din po sa inyong patuloy na pagsubaybay dito sa ating palatuntunang Rise and Reflect. Dito nga po sa ating programang ito ay pinasisimulan natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa ating Panginoong Diyos, pagbabasa ng Kanyang salita, at sa pananalangin. At mula po sa ang Bible Pinoy Version, babasahin natin ang ating pinasimulang aklat. Ang Hebreo ngayon ay kabanatang 6 tayo, talatang 1 hanggang 12. Pakinggan niyo po ang sinasabi ng Biblia. Kaya nga, iwan na natin yung mga basic teachings at doon na tayo sa mga pang-mature na mga teachings. Huwag na nating ulit-ulitin yung mga unang lessons tungkol sa pagtalikod sa mga walang kwentang gawa at yung tungkol sa paniniwala sa Diyos. Yung mga teachings tungkol sa baptism, pagpatong ng mga kamay, muling pagbuhay sa mga patay, at sa tatanggaping judgment na pang walang hanggan. Tuloy lang tayo sa pag-mature. Yan nga ang gagawin natin kung yon ang gugustuhin ng Diyos. Imposible kasing mapabalik ulit para magsisi yung mga naliwanagan na dati, yung mga nakaranas na ng regalo galing sa langit, at yung mga nakasama sa pagtanggap sa Holy Spirit. Naranasan na nila kung gaano kabuti ang salita ng Diyos at naramdaman nila
ang kapangyarihan na magre-reveal pag naghahari na ang Diyos. Tapos ngayon, tinalikuran nila ang faith nila, imposible nang mapabalik ulit sila. Kasi kung ganon, pinapako na naman nila sa krus ang anak ng Diyos at pinapahiya siya sa harap ng mga tao. Kasi binebless ng Diyos ang lupang nag-a-absorb ng tubig ulan at tinutubuan ng mga halamang nakakatulong sa mga magsasaka. Pero pag puro damo at matitinik na halaman ang tumubo sa lupa, walang silbi ang lupang yon. Malamang isumpayo ng Diyos at sunugin. Mga kaibigan, kahit ganito kami magsalita, sigurado kami na mabubuti ang mga ginagawa nyo at may kinalaman ang mga yan sa kaligtasan. Hindi unfair ang Diyos. Hindi niya kakalimutan ang trabahong ginawa nyo at ang pagmamahal na pinakita nyo para sa Kanya nung tinulungan nyo ang mga kapatid, gaya ng ginagawa nyo pa rin hanggang ngayon. Gusto namin na maging masipag pa rin kayo hanggang dulo para makuha nyo ang mga bagay na inaasahan nyo. Huwag kayong maging tamad. Gayahin nyo yung mga naniniwala sa Diyos at nagtitiyaga, kaya natatanggap nila ang pangako ng Diyos. Ang pamagat ng ating pag-aaral ngayon ay magpatuloy sa kasakdalan. Maraming taon ang naging pagtuturo ng aking maybahay sa elementarya bago siya malipat sa senior high. Madalas niyang sabihin sa akin na natutuwa siya sa pagtuturo ng mga beginning skills sa mga bata. Ngunit kahit nasa antas na yon, kung ano ang kanyang maituturo ay nakadepende pa rin sa kung ano ang mga naunang natutunan ng mga bata. Sa Hebreo na ating binasa, Kabanatang 6, Talatang 1, sinabi ni Apostol Pablo na iwan na natin ang mga unang simulain ng aral o elementary teachings ni Kristo at tayo'y magpatuloy sa kasakdalan na huwag nating muling ilagay ang saligan ng pagsisisi mula sa mga patay na gawa at pananampalataya sa Diyos. Ang sumulat ng Hebreo ay nasa parehong posisyon, ngunit ang mga nakataya ay mas mahalaga. Ang sinumang umaasa na sumulong lumago sa pananampalataya sa paglipas ng panahon ay dapat munang hawakan ang mga panimulang aral o basic teachings o elementary teachings na tinukoy ni Apostol Pablo tungkol kay Kristo sa talatang 1. Kung hindi natin uunawaan ang mga pangunahing kaalaman, nanganganib tayong hindi maunawaan ang kabuuan at malalim na mga aral. Ang mga pangunahing aral na nakatala sa talatang 2 sang-ayon kay Apostol Pablo ay nagbibigay diin sa papel ni Kristo bilang ang ipinangakong Mesiyas at ang pinakahuling katuparan ng lahat ng mga ritual o ang mga seremonyal na paghahandog na iniutos ng Diyos kay Moises unang kautusan. Ang mga taong inilarawan sa hypothetical na senaryo ng mga talatang 4 hanggang 8 ay hindi yaong mga nawalan ng pananampalataya, kundi mga tagapakinig na hindi kailanman ganap na naunawaan ito noong una. Sa kabila ng makapangyarihang karanasang espiritual na kinabibilangan ng pakikinig sa Ebanghelyong ipinangaral at marahil ay nakumpirma pa ng mga mahimalang tanda o gawa, sa huli ay tinanggihan pa rin nila si Kristo at sa gayon ay pinatutunayan nila na sila ay may pusong hindi mananampalataya. Kaibigan, ang liham na ito ay patunay na hindi naniniwala si Apostol Pablo na hindi sila nasa ganong kalagayan. Sa katunayan, kung naroon sila, walang saysay ang pagsulat sa kanila. Ang punto ng paalaala ay ang makaalis sa mga elementary teachings at lumago sa pananampalataya sang-ayon sa talatang 4. Ayon sa talatang 11 naman, the key to maturity is persistence in faith, which bears fruit in loving obedience. Ito ay hindi isang pansamantalang karanasan na kumukupas, but a settled conviction na nananatili sa haba ng panahon o sa paglipas ng panahon. Kaibigan, ang uri ng tunay na pananampalataya na inilalarawan ni Apostol Pablo sa mga talatang 9 hanggang 12 ay isa na isinasakabuhayan kasama ng iba pang mga
mananampalataya. Ito rin ay isang pananampalataya na natututo sa pagtitiis ay nagmamana ng ipinangako sang-ayon sa talatang 12. Kaibigan, paano natin malalaman na tunay ang ating pananampalataya? Paano natin palalaguin ang pananampalatayang iyon sa paglipas ng panahon? Para sa iyong comment and reflection, maaari kang mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-9447-891, 0918-9447-891. Maaari ka ring mag-comment dyan sa comment section kung kayo po ay nasa Facebook page or YouTube channel. Tayo ngayon ay dadako sa ating pananalangin at nais kong samahan nyo kami sa ating paglapit sa Panginoon sa pamamagitan ng ating pananalangin. Tayo ay manalangin. Banal na Diyos, mapagpalang Ama, saliksikin mo po ang aming mga puso at ihayag sa amin kung mayroong anumang pagkukunwari o kawalan ng pagsulong sa aming pananampalataya. Panginoon, turuan mo po kami kung paano isa sa kabuhayan ang pananampalatayang amin pong tinanggap mula sa inyo, kasama ng iba pang mga mananampalataya. Pagpalain niyo po ang aming mga relasyon sa aming mga lokal na iglesia. Ngayong umaga, Panginoon, akin pong ipinapakiusap at idinadalangin ang mga hiling at panalangin ng amin pong mga kaibigang taga-subaybay at mga tagapakinig. Panginoon, alam niyo po ang pinakamabuti para sa kanila. Kayo ang nakaalam ng kanilang hinaharap. Amang banal, ipinapakiusap ko na palakasin sila sa pananampalataya, patatagin sa kanila pong paniniwala, at tulungan na ang pananampalatayang ito ay maging liwanag para po sa kanilang mga kaibigan at mga kapitbahay. At sila rin po ay maakay sa pagtanggap sa aming Panginoong Hesukristo bilang kanila ring tagapagligtas. Amang banal, ingatan niyo po ang bawat isa sa amin sa buong maghapong ito sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat muli kaibigan sa inyong pagsubaybay dito sa ating programang Rise and Reflect, at muli ko kayong inaanyayahan na sundan po ang natatanging pag-aaral na atin pong isinasagawa gabi-gabi, ang Revelation of Hope. At kung gusto nyo po na maka-attend sa face-to-face meetings, mamayang gabi ay pasisimulan po ang face-to-face meetings dyan po sa San Pedro City, sa Rosario Event Center, Barangay Rosario, Rosario Complex, San Pedro, Laguna. Sa ganap na 6:30 ng gabi ay pasisimulan po nila ang face-to-face meetings. At tayo naman po dito sa ating himpilan ay magpapatuloy sa atin pong isinasagawang Revelation of Hope sa ganap na 7:00 ng gabi. Maraming salamat po muli sa inyo pong pagsubaybay, at huwag niyo pong kalilimutan ang atin pong radio clinic mamayang 6:00 ng gabi. Ito ang iyong kaibigan, Nerio Caranza, na nagsasabing huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag kang mag-alala. The Lord is always near you. Ang susunod ay ang may nagmamahal sa iyo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating mga paglilingkod sa buong maghapong ito dito sa ating himpilan, AWR 89.1 FM. God bless. As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through
trials and fears, I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above.